modernong panahon, napakadaling makipag-usap sa ating kapwa. Sa isang pindot lamang, abot kamay mo na ang sino man sa alinmang parte ng ating daigdig. Napakarami rin ng ating pagpipilian na nagpapagaan sa ating araw-araw na pamumuhay. Ngunit ang tanong, kaya mo nga bang mabuhay kung wala ang mga ito? Ang mga sinaunang tao ay unang nabuhay na walang teknolohiya upang tumulong sa kanila. Paano nga ba nila nagawa at nalampasan ang mga ito? Alamin natin sa video lesson na ito kung saan nilalayon natin na matapos ang sesyong ito ay kaya na ninyong masuri ang mga yugto ng pag-unlad ng kultura sa panahong prehistoriko. Kaya ng tao ay nagsimula sa panahon kung kailan una niyang dinampot ang bato at ginamit ito upang maging kagamitan sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang buhay ng ating mga ninuno ay dumaan din sa iba't ibang proseso upang makiayon sa pag-unlad na kinahaharap ng kanyang kapaligiran. Tinawag natin ang pangyayari na ito bilang ebolusyong kultural. Ang ebolusyong kultural ay nahahati sa tatlong yugto sa ating kasaysayan. Ito ay ang Paleolitiko, Mesolitiko at Teolitiko. Ito ay pinangalan sa pangunahing kagamitan na ginamit ng mga sinaunang tao noong mga panahong iyon. At ang kagamitan ngang ito ay ang bato. Ang panahong Paleolitiko ay naganap noong 2.5 million BCE hanggang 8,000 BCE. Ang salita ring Paleolitiko ay nagmula sa mga Griegong salita na palayos na nangangahulugang luma at litos na nangangahulugan namang bato. Lubos na umaasa sa kapaligiran ang ating mga ninuno noong sinaunang panahon. Dito nila kinukuha ang kanilang panirahan, pagkain, inumin at maging kasuotan. Isa sa mga naging hanap buhay na mga kalalakihan noong sinaunang panahon ay ang pangangaso o panghuhuli ng mga hayop. Samantalang ang mga kababaihan naman ay nag-focus sa pag-aalaga ng kanilang mga anak, pagluluto at pangangalap ng mga gulay at prutas mula sa kanilang kapaligiran. Dahil din sa uri ng kanilang hanap buhay, napilitan ang mga sinaunang tao na sundan ang paggalaw ng mga hayop noong Paleolitikong panahon. Dahil sa paglilipat-lipat na ito, ang ating mga ninuno ay binansaga ng mga lagalag o nomadic. Ang mga kagamitan na ginamit noong panahong Paleolitiko ay gawa mula sa mga magagaspang na bato. Sa panahon ding ito, natuklasan ang apoy na siyang itinuturing bilang pinakamalaki at pinakamahalagang natuklasan ng tao sa ating kasaysayan. Ang pagkakatuklas sa apoy ay nagbigay ng kalamangan sa tao laban sa iba pang mga organismo sa ating daigdig. Naging sandata at proteksyon ang apoy laban sa mga mababangis na hayop na kalaban ng tao noong sinaunang panahon. Naging posible rin ang pagtunton at pagtukla sa mga lugar na hindi naman napupuntahan dati ng ating mga ninuno. Bukod pa dito, natuto rin silang gumawa ng mga paso kung kaya hindi nagtagal, natuto na magluto ang mga sinaunang tao sa daigdig. Ang ikalawang yugto ay tinatawag nating panahong Mesolitiko. Ang panahong Mesolitiko ay ang transitional na panahon sa pagitan ng Paleolitikong panahon at Neolitikong panahon. Sa panahong ito, ang mga kagamitan ng mga sinaunang tao ay nagmula na sa mga bato, sungay at buto ng hayop. Pinagdudugtong ito ng mga sinaunang tao at itinatali upang magamit bilang mga sibat na kanila namang ginagamit sa panghuli ng kanilang mga makakain. Karaniwan din na nanirahan ang mga sinaunang tao sa paligid ng mga anyong tubig dahil dito nila kinukuha ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Dagdag pa rito, naging pangunahing pagkain din para sa kanila ang mga yamang tubig na matatagpuan sa kanilang paligid.
Ang huling yugto sa panahon ng bato ay tinatawag naman nating panahong Neolitiko. Ito ay naganap sa pagitan ng 8,000 BCE hanggang 4,000 to 3,000 BCE. Sa panahong ito, natutunan na ng tao na baguhin ang kanyang kapaligiran para mapunan ang kanyang mga pangangailangan. Ang kanila ring kagamitan ay mas makinis, pulido at matalas kumpara sa dalawang naunang yugto sa panahon ng bato. Naging espesyalisado din ang kanilang mga kasangkapan batay sa kanilang mga gawaing ginagampanan. Sa panahong ito, malaking pagbabago ang naganap sa pamumuhay at hanap buhay ng mga tao. Kung dati opsyon lamang na tanging pangangaso ang kanilang hanap buhay, sa panahong Neolitiko naman nabuo ang sistema ng agrikultura at pangangalaga ng mga hayop. Tinawag natin ang pagbabago na ito bilang Neolithic Revolution. Dahil din sa Neolithic Revolution, hindi na kinailangan pa ng mga tao sa panahon na ito na magpalipat-lipat pa ng tirahan upang makahanap ng kanilang makakain. Sila ay permanente nang nanirahan sa isang lugar upang masubaybayan ang sistema ng agrikultura, gayon din upang maalagaan ang kanilang mga alagang hayop.